ginawa mong batas, conflict sa konstitusyon, unconstitutional yung batas mo. Eh, bakit mananaig ang RA 9851 dun sa karapatan ng isang akusado na ginagarantiyahan ng konstitusyon? Ayan mo ang malaking katanungan dyan. Hindi ba nila alam ito? Paano nga natin, aayos na ba si Atty. Alexis Medina? Para, wala. Ayun mo sinabi niya, word for word, whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished. Hindi ba pwedeng bawasan or lessened or stripped away by any statute? So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. Hintayin po natin yung magiging desisyon dito ng Korte Suprema kasi ito naman nasa kamay na ng Korte Suprema Pero parang very sa tingin ko masyado pong madaling intindihin. Hindi ba? Madaling intindihin ang issue nito at hindi siya masyadong malalim para ikaw ay mas paniwalaan mo yung hindi naman parang common sense. Paano na naigang isang batas kaysa sa konstitusyon, sa saligang batas? Yun lang po yan. Yan naman katanungan lang natin. At ang katunayan, naghahanda na po si Justice Secretary Crispin Romulla sa pagharap sa Korte Suprema. Dadalo sila doon at magpapaliwanag. Ano kaya ipapaliwanag nila doon? Pakinggan nga natin kung paano sila naghahanda. Secretary Crispin Romulla. Kasi haharap po sila ha? Ayan, a possible round of legal arguments if need be, because the way that I've said it already, man is already under the jurisdiction of the ICC. It is extraterritorial, it's in another country. So it's beyond the scope of our legal system already. We have turned over the person arrested to ICC for proper trial in this position. Ayun, haharap po sila sa Korte Suprema kung paano nila ito, maganda siguro talaga dito, oral argument, para talagang makita natin yung kasi kung sulat-sulat lang, kadalasan kasi ang mga kaso sa Supreme Court, palitan lang ng argumento sa mga isinasabit na mga pleadings at kung ano pang mga komento. Pero pagka may oral argument, direct na nakapagtatanong ang mga magistrado. At ito'y napapakinggan ng mga reporter. At doon mas lalawak ang kaalaman natin, kahit hindi kayo bagado, lalawak ang kaalaman nyo sa mga umiiral na batas dito sa ating bansa, na sa palagay ko, bilang tayo mga Pilipino, dapat alam po natin ito Dahil kung hindi, baka mangyayari sa atin, bigla na lang tayong papanagutin sa isang kasalanan na hindi naman pala dapat, di ba? Bigla na lang tayong huhulihin, ikukulong, sabi nga ng isang polis, pwede ka namang arrestuhin kahit walang warrant. O pag sinabi ng polis, nandun sa presinto yung warrant, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo, pwede ka daw arrestuhin, kailangan mo daw sumama. Ewan ko kung saan niya nakuha yun. Hindi yun ba? Kasi kung gano'n na mangyayari at hindi na natin susundin ang mga umiiral na panuntunan, parang kung tayong walang batas, hindi ba? Sabi nga nila, tyranny ang mangyayari na yan. Tyranny. Tyrant. Ako po, malaking problema yan. Ma-report tayo, mga problema ng bansa na dapat masolusyonan at maiayos ay anong nangyari? Sino mag-aayos? Erlo Bringas, detalye. Erlo? Mga problema ng bansa na dapat masolusyonan at maiayos.
Yan ang nakikitang solusyon ni PDP laban senatorial candidate at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa naging pagbisita nito sa ating mga kababayan sa Bacolod City. Ayon kay Kong Dante, maraming magagandang batas daw ang naipatupad na pero hindi ito naisasaayos o naipapatupad ng maayos. Laan nito na tiyakin daw mga batas na maging epektibo at makinabang din ang lahat ng mamamayan. Nanawagan din siya sa kanyang mga taga-suporta na magsama-sama upang malabanan ang mga pangunahing isyu sa bansa. Nanawagan din si Congressman Marcoleta sa lahat ng ating mga kababayan na malabanan ang mga pangunahing isyu sa bansa tulad ng mataas na bilihin at patuloy na kahirapan. Kabilang pa sa kanyang inilatag na problema na dapat daw masolusyonan ay mapababa ang presyo ng mga bilihin at makatulong sa pag-angat ng kalagayan ng mga pamilya, lalo na mga nasa ilalim ng poverty line. Naniniwala naman si Marcoleta na makakamtan ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bansa at mabigyan ng mas magaan na buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Pinakita naman ng mga dumalo sa ginawang talumpati ni Congressman Marcoleta mainit ang pagtanggap at buong suporta sa kanya ng mga taga Bacolod City. Erdo Bingas para sa mata